Magandang araw po. Ito yung ating unboxing and full review ng ating 3D EcoFreeze na air cooler. So titingnan natin kung ano yung performance nito, kung malamig ba siya kumpara sa ating ordinary na electric fan. Ito yung model niya. Yan, tapos ito yung mga specification niya. Yan, EcoFreeze yung kanyang pinaka model natin. Yan, meron siyang water tank capacity of 7 liters. 3 speeds, high, medium, and low. Horizontal oscillating na louver. Yan, meron siyang remote controls. 70 watts yung kanyang power consumption. Tsaka meron siyang honeycomb color media. Yan. Yan yung dinadaanan ng ating tubig para lumamig yung ating cooler. Tapos meron din siyang timer. Yan, yung 4 na gulong, yan, meron din dito sa kanyang box. Pati yung kanyang water container. Yan, pwede nating ilagay sa freezer para ilagay natin sa ating water container. Tapos yung manual at saka yung kanyang remote. Then dito kanyang digital na display. Yan, makita natin yan. Ito yung kanyang kabuuan. Yan, dito sa baba makita natin yung water level. Tapos yung kanyang soft touch buttons. Yan, ito yung kanyang pinaka highlights. Easy touch control panel. Yan, meron din siyang water tank clock, remote control. And tapos naka LED display na siya. Detachable water tank. Yan, meron ding specs dito sa likod. At ito yung kanyang, meron din siyang dust na filter. Tapos yung kulay green, ito yung kanyang honeycomb na cooling pads. Yan, ito yung pump niya sa ilalim. Automatic din po yan kapag mababa na yung level ng inyong tubig ay namamatay din po automatic yung ating pump para safety siya at hindi siya masira. Yan, ngayon titest natin. Yan, may lock din siya. Hindi pa natin nilagay yung kanyang gulong dyan, kaya naka flat pa siya. Yan, turn on lang natin. Then makikita natin yan, meron siyang display dito. Yan, parang design lang niya. Yan, nagbi-blink. Tapos makikita natin sa kanyang display yung fan. Tapos yung airflow. Yan, test natin yan isa-isa. Yan, meron siyang night mode at saka eco mode. Yan po yung kanyang timer. 1 hour, 2 hours, 3 hours up to 8 hours po yan. Yan, tapos babalik siya ng 0 kung hindi nyo gagamitan ng timer. Tapos ito naman yung kanyang swing. Yan, yung swing niya ay yung nasa bandang ilalim lang. Yung pinakaunahan niya, yung up and down, ay manual lang yan. So depende kung saan nyo gusto i-focus. Pero yung swing niya ay left and right po yung kanyang direksyon. Yan, yun yung pinaka soft touch panel niya. Tapos meron siyang 3 speed, low, medium, and high. So malakas po yung kanyang high since nasa 70 watts na po din po ito, kaya medyo malakas din yung kanyang fan kumpara natin sa mga ordinary na electric fans. Tapos mamaya test natin actual yung kanyang temperature gamit yung ating thermometer. Kung talagang bumababa yung kanyang temperatura sa normal na airflow at saka dito sa ating cooler. Yan, ito yung ating tester. Gamitan natin dito. Meron tong degree Celsius o thermometer. So bali ngayon hindi pa natin inon yung ating pump. So ito ay parang electric fan lang. So room temperature natin is, yan, lagyan natin sa high speed. Bali ito temperature natin yan is 30 degrees Celsius. Yan, para masubukan natin. Tapos try nating i-on yung kanyang cool. Yan, yung cool na yan, yun yung switch natin sa ating water pump. Siyang magbabasa doon sa ating cooling pads para pagdaan po ng tubig doon ay doon na po dadaan yung hangin natin at lalamig po siya ng hindi naman kasing lamig ng aircon, pero at least bababa yung ating temperatura
kumpara sa ating normal na room temperature. Ngayon test natin to. Yan. Since umandar na yung ating pump, check nyo natin sa likod at meron siyang water flow. Ibig sabihin, dumaan na po yung tubig at nag-circulate na po dito sa ating mga cooling pads. So pagdaan po dyan ng ating hangin ay lalamig po siya ng bahagya. Then test natin ngayon sa ating actual gamit itong ating tester. So yan, from 30 degrees Celsius. So obserbahan natin kung hanggang ilan yung ibababa nito. Yan, nag 29 na siya. So dati yung cooler namin, kung nasa mainit na panahon, yan, abot lang siya ng 1 to 2 degrees yung kanyang ibababa. So depende yan sa init ng panahon o yung room temperature nyo. Kasi ngayon talagang tag-init ngayon, kaya yung ating cooler yan, umabot siya ng 28 dyan. Yan, so hanggang 1 to 2 degrees po yung kanyang ibababa kung walang ice. Ito testing natin since nag-yellow na po yung kanyang water container. Yan, so meron na tayong additional cooling sa ating water tank. So check natin to. Kanina kung 2 degrees yung binaba, ngayon check natin kung lalagpas pa siya sa 2 degrees. Siguro mga 3 to 4 degrees din to yung bababa nito. Yan, naglalaro siya sa 26 to 27. So kanina na 30 degrees. Yan, at least merong improvement po kapag normal na tubig at saka kung lalagyan nyo ng yelo. So masasabi ko dito ay sulit naman siya kumpara sa electric fan, lalo na sa ngayon na napakainit na panahon at saka hindi naman natin lahat afford na aircon at saka malakas din talaga sa kuryente ang aircon. Depende na lang po sa inyo kung meron kayong budget talaga, is mas maganda talaga ang aircon. Pero sa mga gustong medyo tipid, siyempre sa kuryente, lalo na mas mahal din yung kuryente, kaya ito maganda po itong alternative. Yan, hindi gaanong kalakasan at ayos naman at mas maganda kaysa sa electric fan. So ito naman yung kanyang dimensions. So comment lang po kayo kung ano yung mga gusto nyo pang malaman, at yung sa mga gustong bumili, yan, maglalagay ako ng link dyan sa baba kung saan ko to nabili. So maraming salamat po sa panonood.